Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ako naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi nyo pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ang konteksto ng ating pong pagbasa ay matapos paalisin ng ating Panginoong Hesukristo ang mga nagtitinda sa templo. At pinalayas po nila ni Jesus at pinagtauban ang mga mesa at ang lahat ng mga nagbebenta sa loob ng templo. Kaya naman, ang sabi po nitong mga Pariseyo, skriba at matatanda ng bayan, kaninong kapangyarihan o authority nang galing ang mga bagay na yon? Bakit po? Kasi kinikilala po nila na para po sa kanila, sila lamang ang may kapangyarihang gumawa at magpaalis ng mga ito. Ngunit para kay Jesus, tinanong po muli sila at ang sabi, "Sige, sasagutin ko kayo kung masasagot nyo rin ang tanong ko. Kaninong authority o kapangyarihan si Juan Bautista ay nagbibinyag?" Dito po nagkaroon ng dilema ang mga eskriba, Pariseyo at ang matatanda ng bayan. Dahil kung sasabihin nila sa Diyos, bakit po nila hindi pinaniwalaan? At kung sasabihin naman nilang sa tao, yung mga tao po magagalit sa kanila. Bakit po? Kasi kinikilala po nila si Juan Bautista bilang isang propeta na nagmumula rin sa Diyos. Kung ganon, mga kapatid, parang sa chess, mati po sila. Wala po silang ma-move. Kaya naman, ang sabi ni Jesus, "Hindi ko rin kayo sasagutin." Alam niyo po, mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin ang authority, talagang mayroon pong conflict lagi ang authority ng Diyos at ang authority ng tao. Natandaan ko po nung ako po'y nag-aaral pa sa seminaryo, may isang professor po na tinanong namin, siya po'y isang philosopher. Ang itinuturo niya po sa amin ay philosophy.
At ang tanong po namin ay something about theology. Alam niyo po ang sagot niya sa amin? Sabi niya, hindi ako ang tamang taong tanungin niyo sa bagay na yan. Kasi wala akong authority sa scripture. Ang sa akin, ang authority ko sa philosophy. Better go to that professor dahil siya ang nakakaalam ng tamang sagot. Kung ganun mga kapatid, kapag tinignan mo po talaga ang definition ng authority, ang authority ay ang pagtitiwala doon sa tao na mayroong kakanyahan, kaalaman sa bagay na sinasabi niya. Ang authority ay ang pagpayag natin sa pagsaklaw ng isang makapangyarihan sa ating kamalayan, sa ating nararamdaman, at kahit na sa ating pananampalataya. Nangangahulugan, kapag kinilala mo ang kapangyarihan ng Diyos, dapat ikaw ay nagpapasaklaw, ikaw ay nagpapalsaloob dahil sa iyong paniniwala na siya ay may authority sa bagay na yan at kailanman hindi siya magkakamali dahil alam niya kung ano ang pasikot-sikot sa mga bagay-bagay na hindi natin nalalaman. Pero bago po tayo tumungo sa bagay pong yan, paano po kaya tayo makakakilala ng authority ni Jesus? Paano po tayo magpapasaklaw sa kanyang kapangyarihan? Alam niyo po mga kapatid, babaksak pa rin po tayo sa tinatawag nating personal relationship with Him. Kung nais po nating maunawaan ang kapangyarihan ng isang tao, pumapaloob po tayo at kumikilala tayo sa taong ating nais. Kaya naman, kung hindi mo po kilala ang taong may kapangyarihan, abay magdadoubt ka. Bakit po? Ay, hindi ko naman kilala yan eh. Sino ba yan? Kaya naman, ano man ang sasabihin niya, ako ay mag-aalinlangan. Ano man ang ipapahayag niya, sandali lang. I-check ko muna kung totoo yan. Baka hindi naman totoo yan eh. Baka katang-isip niya lang. Nangangahulugan, ang isang taong nagpapaloob sa isang makapangyarihan, inaaral niya kung ano ang sinasabi at mas lalong higit pa, kinikilala niya kung sino ang nagsasalita. Tayo pong lahat ay mga Katoliko. Nangangahulugan, tayo ay nagpapasaklaw sa kapangyarihan ni Jesus, sa kapangyarihan ng poong Jesus Nazareno. Kaya naman, nandito po tayo, namimintuho po tayo. At ngayon, ang ginagawa po natin, tayo ay nagbibigay ng panahon para makilala natin kung sino ang ating poong Jesus. Kung ano ang ginawa niya sa atin. Kung bakit siya naririyaan. At kung ano ang maggagawa niya para sa atin. Nangangahulugan mga kapatid, may kapangyarihan ang poong Jesus Nazareno sa buhay natin. Kung kaya naman tayo po ay parang hinuhigop para pong bato-balane, magnet. Bakit? Kasi ramdam natin ang kapangyarihan ni Jesus at tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Tayo ay nagpapatibay ng ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. At dito nagiging ganap ang kapangyarihan ni Jesus dahil alam natin at si Jesus ang manunubo. Siya ang makapagbibigay buhay sa atin. Kung ganon mga kapatid, kapag ito po pala ang batayan ng kapangyarihan ng pananampalataya natin, anuman ang sasabihin ng ating pong Jesus Nazareno at anuman ang ipapahayag ng simbahan bilang pinuno ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po
ay maninindigan sa pananampalatayang ito dahil alam natin na si Jesus ang siyang tunay na may kapangyarihan. Bigyan ko po kayo ng sample, mga kapatid. Tayo pong lahat na naririto, mga Katoliko, tayo pong lahat ay naniniwala sa sacredness o kabanalan ng buhay. Kapag ikaw ay isang Katoliko, nagpapasaloob ka at nagpapasailalim at nagpapasaklaw sa anumang turo ng simbahan dahil kinikilala mo ang kapangyarihan ng simbahan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong, bakit po marami sa atin ang hindi makatanggap ng tinatawag ng pagtataling puso sa sakramento ng kasal? Katoliko ka, pero ang tinutulak mo, divorce. Katoliko ka, ang sinasabi mo, banal ang buhay, pero pumapayag ka sa abortion. Hindi ka po Katoliko dahil hindi ka nagpapasaklaw sa turo ng simbahan at lalong hindi mo kinikilala ang kapangyarihan ng ating poong Jesus Nazareno. Ang sabi po, ang pinagtali ng puso sa sakramento ng kasal at aking pinagsama, kailanman ay hindi na maaring paghiwalayin pa. Ang buhay ay mahalaga. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid, ang ebanghelyo pong ito ay isang napakagandang reminder para sa ating lahat. A reminder and yet a radical challenge for all of us. Tayo ba ay nagpapasaklaw sa kapangyarihan ni Jesus? Tayo ba ay kumikilala sa Kanya? Tayo ba ay tumatanggap ng buong buo sa mga bagay na isiniwalat at itinuro Niya? Sa misa, dudulog tayo at mananalangin. Hari nawa ang misang ito sa ilalim ng kapangyarihan ng poong Jesus Nazareno, tayong mga naririto ay kikilala at magpapasaklaw sa Kanyang kapangyarihan. Amen.